po, magandang araw po sa inyong muli. Nagbabalik ang inyong lingkod, Elmar Toledo, aka Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto, pero totoo. Kape tayo. Ayan po, ang topic natin for today, walang iba, kundi palalo. Ayan. Kayo na nanonood at nakikinig sa akin ngayon, sasabihin nyo ba na mayabang kayo? Or aaminin nyo ba sa sarili nyo na mayabang kayo? Hello daw. May sinasabi tong pamangkin ko muna. Wait lang. Sino to? Di ba friend din na to? Ano siya? Sabi mo kanina? Pangit ba siya, Pogi? Pogi. Oh! Thank you. Sabi na friend mo yan. Pogi, sabi niya. Ayun. Naniniwala naman siguro tayong lahat na ang bata hindi marunong magsinungaling. Pag daw meron tayo, we want to be proud. Sa akin kasi iba yung proud ka sa mayabang. Kasi ako personally I post sa social media, let's say, food, places, ganyan, or kung sino nakita ko, nakasama ko. And minsan siguro pag yung may get together kami, nakikita ko ano yung kinain namin doon sa picture namin, pero it's not really about the brand or the the food that we eat. It's about the memories that you created together. Yun yung sa akin. So being proud dun sa mga kasama mo or dun sa moment na meron kayo is different from being mayabang. Kasi kapag ang ginawa mong pagpo-post is, let's say, ito kasi common to lalo sa mga nagka-call center. Correct me if I'm wrong, guys, pero kapag naka-Starbucks, kailangan mag-picture pa kasama yung baso ng Starbucks with their name. Alam mo yun, everyday Starbucks. So parang pag dito kasi sa atin yun, parang ang dating kasi is, are you trying to yabang your coffee? Ganon. Or sinasabi mo ba na afford mo mag-Starbucks everyday? Or baka kasi, diba, yung iba kasi tulad nga na pag-usapan sa isang grupo kanina na parang baka kasi ngayon lang niya na experience yung ganung bagay. So proud lang siya. Pero when it becomes everyday na parang you're flexing it as your day-to-day routine na parang it's just Starbucks and I have this everyday, it's a different thing. Going back doon sa question na are you palalo? I would say na gamitin muna natin na yung mayabang doon sa mga meron tayong ipagmamayabang. Meron tayong mga kakayahang ipagmalaki. Sinabi mo kasing mayabang, pinagmamalaki mo or pinagyayabang mo ang isang bagay na siguro gusto mong ipakita sa iba kung ano yung meron ka na wala sila. Hindi ka mayabang ka, you can accept or you can tell na mayabang ka but hindi ka palalo, sa madaling sabi. Yes. Yeah, and there's a big difference between mayabang and palalo. Kung tama yung pagkakaintindi ko. Salamat. Hello, mayabang ka ba? Yes. And can you define what is mayabang for you? Nagyayabang ako if I know I'm in the right way. May pagyayabang ako. May nagawa na ako sa buhay ko. Wala akong taong inaapakan. Iba kasi yung mayabang na because pinanganak kang may kakayahan o yung parents mo, pwede mo pagyabang yun. You have to earn it. Nagyayabang ako because I earned it. Pinagpaguran ko kung saan ako nakarating, kung ano yung meron ako. So, deserve ko in ways. Everybody deserve to be mayabang kung nasa tamang lugar. There is a pagyayabang na nakakabuti. There is a pagyayabang na nakakasama. Kung magyayabang ka at hindi mo naman pinagpaguran, don't say a word. Yung palalo kasi, yung napakalalim na salita nun para sa mga unang tao talaga, masyado kang palalo. Wala kang respeto. Parang gano'n na yung niya. Yung pagyayabang, magyabang ka. If you deserve it, if may na-prove ka na sa sarili mo, sa pagkatao mo at sa ibang tao. Thank you. Ayun. Mayabang ako sa ibang skill na meron ako. Sabihin natin na
meron din naman yung iba, pero ako kasi pinagkakakitaan ko yung skill na yun. That's why I have to be mayabang. Like, di ba, pag sa office noon, I offer food trays, mga rice meals, ganyan. So, I'm really proud of my cooking. So, pinagyayabang ko siya. Ipinopost ko siya sa social media talaga, the food that I cook. And nahingi talaga ako ng review from people na nakatikim ng luto ko. Kasi ang yabang-yabang ko. Kasi kailangan ko siyang i-promote. Kasi extra money siya for me. So, yun. That's one way of me being proud and mayabang of my trade. So, yun. Mayabang ako kasi ang dami kong tattoo. Diba? Mukha akong mayabang. Mukha akong tarantado because I have lots of tattoos. And, yayabang ko siya kasi hindi madaling upo ng ilang oras. Natiisan ng sakit. Oo. And, yan. Mayabang ako sa tattoo ko kasi magaganda rin yung tattoo ko talaga. Same question. Mayabang ka ba? At ano ang mayabang para sa'yo? Somehow, yeah, I could say mayabang ako. There's a time in your life na mayabang ka. Mayabang ako with the experience that I have in my life. Kasi if people gonna know me really who I am, hindi ko masasabi na lahat kayang daanan yung pinagdaanan ko. So I could be proud of myself kasi nagawa kong tumayo until now despite the things that I have been through. Yun na yung palalo. I could say not kasi sa akin ang palalo, it's those people that they use their capability to insult and hurt other people. Yun yung palalo sa akin. Yun na yung sobra sa kayabangan na yung, kasi marami yan eh. Like yung mga tao na nakikita ko na, I was a son of a politician, and then kung insultuhin mo yung mga tao sa harapan na, I could kill you, and wala kang kwenta, isa ka lang maliit. Those kind of people that I could say, palalo for me. Na hindi ko siya nakikita na gagawin ko sa sarili ko, and I could never barely accept those kind of attitude or yung kayabangan ganun. Thank you. Salamat sa mga inputs nyo. And then basahin ko lang muna itong mga comment, parang ang dami, no. No, yung una is kay Irene, positive ang yabang kung marami kang napasaya or may mga nag-benefits. And then palalo is sobrang mapagmataas. And then ito ngayon yung tanong ko kasi, yung follow-up question ko, and let's start with Punisher. Paano mo or kailan mo nasasabi na mayabang yung isang tao? Hindi ko mamute si May. Ibang tao not me. Mayabang is also negative. Pero sometimes mas negative yung palalo. So, I would say na ang tao mayabang, yung hindi naman, wala namang usapan, wala naman sa topic, pero ipilit na sasabihin, hindi connected kung ano man ang pinag-uusapan ninyo, I would say that person is mayabang. Like for example, we're discussing here and then somebody will just be talking about yung kung ano yung meron siya na hindi naman related sa pinag-uusapan natin. That's mayabang. Another thing na pwede kong i-describe as mayabang, yung tao na alam mo namang wala pero pilit pa rin nagpapakita na kailangan kasama ko dito, kailangan ganito ko, kailangan ganito gawin niyo sa akin or ganito ang tingin niyo sa akin. That I would say is a taong mayabang. So yun, ano tayo din sa tanong na paano mo masasabi na yung ibang tao is mayabang? Yung wala pa silang say sa buhay. Wala silang karapatang magyabang. Yung nanlalait ka ng kapwa mo, wala ka naman looks. Yung dinidignify mo na mabait ka, pero ang ginagawa mo, naninira ka ng kapwa mo. Yun, pagyayabang yun. Tapos nonsense ka, kausap. Wow. Ang hit mo sa kilikili mo, amuyin mo. Those are pagyayabang. Gusto ko yung ang hit mo sa kilikili. Yeah. Come on, magyayabang ka. Kailangan, kaya mo pakita. You deserve to be mayabang. Huwag mo akong pagyabangan hanggat wala kang naaabot. Hanggat hindi, you don't deserve, anybody don't deserve to be mayabang hanggat wala silang naabot sa buhay o nagawang kabutihan sa kapwa nila. Unang-una,
Talaga may unang-una sa may pangalawa at pangatlo to. Sa unang-una, kapag halimbawa may fineflex kang isang bagay na hindi naman sa'yo o wala naman sa'yo. Diba? Like sa social media, popost ka sa harap ng kotse, ang gandang auto, yung pala nakipicture ka lang, pero kung iyabang mo, parang sa'yo. O diba? Tapos, sasabihin mo, yung tipong, hindi kasi, I don't know if it's normal thinking, pero ang daming gumagawa ng ganyan na nasa parking lot lang yung auto na nanahimik, makikipicture ka, tapos ipopost mo na akala mo sa'yo, mag-shades ka pa. Ganon. Tapos yung tipong, pangalawa, alam mo yun, yung parang, after you shared all your pictures ng blessings mo in life, pag may isang humingilan sa'yo ng pabor, kahit ang liit lang, tinanggihan mo kasi wala ka naman talagang mai-share na pera or any other things do sa taong yun. Kasi nga, maluho ka eh. And you deserve those luho kasi pinaghirapan mo yun. Like what Queen said, what you earn is, deserve mo yun, di ba? Kung gagastusin mo or kung anong gusto mong gawin. Pero sasabihin pa na, nakita mo lang nag-post ng ganyan, mga hihingi-hingi ka pa. So that's yabang. Yung matapos ka mag-flex, may nang-gano sa'yo, tapos binastos mo naman, pinahiya mo. That's mayabang. Another pagiging mayabang sa akin is when you help other people to get food or parang, di ba, nagpakain ka sa maraming tao or tumulong ka nga socially pero binandera mo naman yung pagmumukha ng mga tinulungan mo na mukhang patay gutom sa social media. Diba? That's pagiging mayabang for me. Kasi, bukod sa naging oportunista ka, iniyabang mo yung pagtulong mo. Pero ang kapalit naman nito is pagkapahiya ng maraming tao. Another is yung naging mapagmataas ka sa buhay na nilook down mo yung mga tao na sa tingin mo mas mababang uri kesa sa'yo. Na i-treat them like your muchachos or muchachas. Even mas yumaman ka lang ng kaunti sa kanila na parang you're looking down at people tapos you're saying na ako 5 nga kotse ko, ikaw wala kang ang kotse eh. So parang ang dating mo parang napatay gutom ba ako? So parang ganon. Yun yung mayabang for me. Para sa'yo, okay. So ito, basahin ko lang muna bago si JM ha. Yung may utang sa akin, panay gala at wow sa restaurant, pero di makabayad ng utang. Si Dibosa, simple ang mayabang sa akin. Example, sa umpukan ng magkakaibigan, kwentuhang ganyan. Di mo pinapakinggan yung nagsasalita, you keep bragging everything about you. It's all about you. That's what mayabang for her. Si Jenny Tap, yung hindi nakain ng gulay sa bahay kubo. Mayabang ba yun? So, meron lang akong side comment dun sa sinabi ni Jinaira. Yung may utang sa akin, panay gala at wow sa restaurant. Ano yun? At wow sa restaurant pero di makabayad ng utang. Sabi ko sa'yo, nood ka ng Tunay na Tao TV channel, baka makatulong sa'yo. No, kasi minsan sa akin based on my experience, meron kasi mga tao may utang sa atin na nagpo-post minsan halimbawa ng outing or kain sa restaurant, hindi natin alam baka nilibre lang sila. Diba? So you cannot say na alam ko, tingnan mo yung reaction ni pero kung taon na yung utang sa'yo at hindi ka man lang kinakausap, ayan, iba usapan. 8 years na yung utang sa akin, ha? Natawa ako dun sa reaction. 4.5 million yun, ha? 4.5 million. Siguro katulad ng sabi ni Dee, when you talk about in certain crowd and you just like don't listen to other people, puro ka lang me, it's one thing na sobra yun, kayabangan. Parang you don't acknowledge the people around you. Pero kung mga material thing lang kasi, I could not say na mayabang. Na parang sa akin na-accept ko pa yun, pwede nilang gawing inspiration or maybe ngayon lang talaga sila nakakita ng gano'n, na-amaze sila, nagpa-picture. So, but the thing talaga na hindi ko matatanggap is yung mga tao na halos i-degrease na yung kapwa nila just because they are capable or they are more
upright, yung hindi lang kasi yung mga may pinag-aralan, di ba, kung makapang-insulto minsan, kung makapagsalita sa kapwa. That is unacceptable for me. Tapos yung iba to the point na kaya nilang kuhanin yung buhay ng tao just because they are capable of power. Yun yung sobrang kaibangan. Like, in my experience, they kill my brother just because they are capable. Dahil bata lang siya, pinagtripan nila. She just 11, pinagtripan, pinatay. And then we cannot get justice because they are rich, they are powerful. Alam mo yun, yung mga ganong kayabangan, when it's to the extent that one, hindi siguro acceptable sa akin. Pero kapag mga material things talking lang, kaya ko pang i-digest sa sarili ko. And then, ito yung follow-up question ko. Kaya nyo bang sabihin sa isang tao na mayabang sila? Punisher. Ako, honestly, Since nasabi na natin kung paano yung mayabang sa atin at kung ano yung mayabang para sa atin. So kaya I mo will say sabihin yes, outright. Sasabihin ko, pero I will say it not in a way that may be offensive to that person. Sabihin kong yabang mo naman, pero that has a meaning. That has a meaning kasi kapag ka nagbitaw tayo ng salita, it's the way we deliver it para mapag-isip yung kapwa natin. Or I will basta I'm not going to stop myself from saying mayabang ka kasi ang ugali ko, I would rather tell it to you, no, straightforward sa harapan mo kesa sa ibang tao ko sasabihin. Depende sa kausap ko. If they deserve it, yes. Depende sa pagyayabang. Pag alam kong yung mga kaharap ko is yung yabang nila, wala na sa lugar at nakakaapak na ng tao, yes. Meron kasing proper way na kailan at paano mo sasabihin sa isang tao na mayabang siya. Lalo na kung palalo na sumusobra na. Yung definition na magyayabang ka, hindi mo naman pinagpaguran pala ng asawa mo, yung pinagyayabang mo. Ganon. May tao kasing ganon eh. Sorry ha, kalalaki mong taong yabang-yabang mo, eh, yung palang misis mo ang may properties, lahat ng meron ka na pinagyayabang mo. Pero inaangkin mo, pwede kong ano yun. If that person really need to be iyon yung tanong. Iyon yung tanong. Kailan mo malalaman at paano mo malalaman? Is this the right person na sabihan ko nito? And is this the right time na sabihin ko ba ito? Di ba? Iyon yung tanong ngayon. Tao kasi na kahit na that is the right time, pero hindi mo dapat sabihan na mayabang siya. Kasi ang kitid ng utak. Yung lumolobo yung utak niya, parang yung katawan niya, ganun kasi. May ganun tao. So there are times that you need to keep your peace. Tumataba yung utak niya sa yabang na hindi naman pala niya pinagpaguran. Ganun, may tao. So should I approach that person? No. I need to step back. Kasi hindi ko sasayangin yung laway ko sa ganung crab mentality ng taong yun. My time is so precious. And with those kind of people, they don't deserve my time. Ang basura, hindi binabalikan. Tinatapon yan sa trash can. Not so you do not recyclable. Oh no. Pag plastic, hindi na. Sinusunog yan. Hindi rin. Oo. So yun, ang galing lang. Kay Pan, kayang-kaya niya sabihin. Pag feel niya na nayayabangan na siya. And then kay Queen is, it depends. Yun kagad sinabi niya eh. It depends dun sa tao na sasabihan niya. So ayun, Tattooed Me, Mai, ikaw, kaya mo bang sabihin sa ibang tao na mayabang sila? Taklesa ako eh. So kaya mo. Kilingan yan. Borderline taklesa ako. Borderline taklesa ako. Kapag may nakita ko ang maarte. Arte mo, gaganunin ko. Or minsan sabihin ko naman, kahit sa jeep nga eh, yung mga nagliliparan yung buhok, sinasabunutan ko yun. Gusto mong pagupit ko to? Gaganunin ko yun. I say what I mean, and I mean what I say. So, and I'm very mean sa ganyang bagay. Pero pag nabahuan ako sa'yo, ligo-ligo naman.
Yung pangyabang, ang dali-dali sabihin nun. Iba naman yung pagiging mean sa sasabihin mo na mayabang yung isang tao. Iba naman yung Hindi, alam mo yun, hindi ko siya para i-sugarcoat. okay, Na parang, okay. Yeah. uy, alam mo, medyo ano ka na ha. Hindi ko gaganin. Parang sabi ko, yabang-yabang mo. Kala mo, ganda. Kala mo, pogi. Ganon, gaganon ko. Ay, wala akong pakialam. Wala akong panahon. I say that. Pero yung sabi mong about other things like yung pagbabody shame, no, I cannot do that. Pero yung sabi mo na yabang-yabang nito, kala mo naman, yung mga ganyan, the way I say it, the way I deliver it, it's very natural lang na lumalabas sa bunganga ko talaga na, taong kanto ko, sige, sabihin natin kanto yung pagkakasabi ko, pero I don't effing care if you get offended or not. Isipin mo kung saan ka naging mayabang, kung saan ka naging maarte, pero lalabas sa bibig ko yan. But in the end, correct me if I'm wrong, how I understand it, kung sasabihin natin sa ibang tao na mayabang sila, no matter who they are, does it sound like mayabang din tayo? Hindi, you're calling out those people lang naman, na parang, yung parang, alam mo yun, nagyayabang dyan, yung parang, alam mo yung mga kwentong barbero, yung sa mga kanto-kanto na nagyayabang-yabang. Sabi ko, ina mo ka, yabang mo, kala mo naman, yung ganun lang, pero parang hindi mo naman siya, Natatawa ko hindi kay mo siya Mai, sorry. niyabangan din. Natatawa ko kay Mai. Mai, Sorry, yung bunganga ko, pang kanto talaga. oo, alam mo yung kausap mo ang baho ng hininga, tapos makapagyabang, bili ka muna ng toothbrush, mag-mouthwash. Ang dumi ng bunganga ko, sorry. Ayoko na sabihin yun sa akin. hindi ko kaya magsabi. Actually, meron ganyan ako nangyari sa bus naman. Yung amoy nung putok nung ano. Oo. Yeah. Kasama ko yung yaya ko, nag-bus kami. Tapos yung katabi ko, ang lakas. Ate, parang awa niyo na. Ako po sa bintana, kayo po dito. Bakit? Hindi ko po kinakaya yung putok ninyo, ang lakas. I was 15 when Queen, I did that. eto, pag gano'n, huwag ka na masyadong salbay, sabihin mo, sinigang sa bayabas sa ulam nyo? Hindi ko alam. Pero nakakatawa, pero yun yung sinasabi ko eh. Yun nga yung sinasabi ko kanina na karaniwan ng nakakatawa is katotohanan. Natatawa tayo dyan, di ba? Pero we can still do it. We can still do it, but we just need to think of like the best way. How are we gonna say it to them? Pero bahala kayo kung taklesa talaga kayo and then you can say it like Paano ko sasabihin? Nasuka na nga ako. Talagang nasuka ako. Sukahan mo siya, bro. Ano ba to? Ang lakas ng power. Ayun. Pero kasi yung tanong mo, Papa El, na hindi ba ako mayabang because I called out that person na nagyayabang? Ay, ayoko masapawan ng kayabangan, hindi magyayabang din ako. I like that. Exacto, di ba? That's You're the calling point. out those people na parang wala sa lugar yung kayabangan kasi mayabang ka din. Pero in your own little way, bakit ba? Mayabang din ako eh. Eh di yayabangan din kita. Nabanggit kasi ni Mai kanina yung pagtulong sa ibang tao. Masasabi niyo ba na pag ipinost or pag pinagkalat nila na tumutulong sila sa ibang tao is nagyayabang na yung ibang tao? Punisher. Welcome sa iyo, Papa Trey. Welcome sa lahat na nandito. Naririnig niyo ka? Yan. Yeah. Wag mo ka sumigaw. Hindi. Honestly, di ba meron sa Bible na kapag yung kanang kamay mo tumulong, wag mong ipaalam sa kaliwa. Kasi ang pagtulong is not something that you should be boasting. Sorry. Pakiulit. Kapag pag ang kanang kamay mo ay tumulong, wag mong ipaalam sa kaliwang kamay mo. Kasi when you help, no, kapag may tinulungan ka, hindi mo dapat ipagmalaki yan. Kasi iyan ay kusang loob mong ginagawa at hindi dapat mong ipaalam pa sa iba. Kasi pag pinaalam mo sa iba yan, hindi na yan kusang loob. Meron ka ng intention at yun na yung pagmayabang mo, yung pagtulong mo. Parang pinamumukha mo, hindi lamang dun sa taong tinulungan mo na siya ay
nangangailangan ng tulong, kundi pati na rin sa ibang tao na ako tumutulong ako, kayo hindi. So that is already pagmamayabang. So ako, hanggat maaari, when I help, I don't tell anybody. Queen, ikaw? Happy ko na yung kay Ate Punisher. Mahal. Copy C, copy Y. Tama ba? Copy C, Oo. copy Y. Copy C, copy P. Whatever. Basta ganun na lang. Kasi totoo naman yun. Pero yung mga pinopost nila to encourage somebody or some other people na meron na pwede naman to go for it. Opinion yan, gusto nyo yan. It's better not to say anything kasi minsan kasi yung pag sinabi mo pa sa iba, eto on my own, sa sample ko na yung sarili ko, may tinulungan akong kaibigan. Nasabi ko sa isang kaibigan, sunod-sunod na humingi yung mga tulong. Inutangan na ako, inutangan hanggang ngayon, hindi nagbabayad. Ganun kasi minsan, mapapasama ka pa. So keep it to yourself. Kung wala kang intention na gamitin yung pagtulong mo as pagyayabang, don't. So, yun nga. And then, eto, tanong ko lang, so, nagyayabang ba ako dun sa ginagawa kong pagtulong? Na hindi ko naman sinasabi na ako yung tumutulong, pero kung may gustong tumulong dun sa kakilala ko, please feel free to donate or buy this product or the fundraising. Kasi meron akong plano na upcoming fundraising hat. So I'm not sure kung pagyayabang yun, niyayabang ko ba. In the first place, I wanna be known yung tunay na tao shirt because it's a Filipino thing for me. But yung sa akin kasi is ayokong manghingi lang sa Queen, pahingan 500 piso. Bigay natin doon sa kaibigan ko. So I rather like make or I rather have this fundraising thing instead of just asking money from my friend. So iyon yung sa akin. I mean what I'm trying to say is like we always have our own reason why we're doing things. And speaking of that, mas maganda siguro wag na lang natin sabihin sa ibang tao kung mayabang na sila, di ba? Manahimik ka na lang. Sa tingin nyo? Hindi nila kaya. Ako pinagmamasdan ko kasi. Hindi nila kaya. Hindi ka nang bunganga ako yan. Pero Hindi, diba? Pero about the merch na sinasabi mo, if being mayabang is helping fund cancer patients or praying for a cure towards cancer, let's all be mayabang. Diba? Oo. Ambagan tayo para sa cause na yan. I mean, let's be mayabang. So finally, I mean, bago ko tapusin yung ating live, I wanna ask you guys, kahit yung mga nanonood sa atin, kung meron man kayo natutunan dito sa ating topic na mayabang, palalo. I mean, wag na natin masyado pagpukusan yung palalo, which is kasi sa atin na rin ang galing na palalo is too much of pagiging mayabang. So let's just focus or kung ano man yung gusto nyo sabihin, lesson learned man yan or any other thoughts about sa topic natin of the day, which is mayabang. Pan, unahin mo na. Ako I just want to share what I have always made myself follow yung philosophy ko. When you help, be careful on how you're going to inspire other people in helping. So there's no problem with helping. But if it will appear na parang pinagmamalaki mo na siya, medyo hinay-hinay tayo dyan. Pangalawa, kung meron man tayong na-achieve sa buhay, we also have to always consider sino ba nakikinig. Kasi kung yung taong yun naman ay hindi alam kung saan tayo nagmula, tapos ito bigla nating sasabihin ng kung ano yung natatamasa natin ngayon because of our hard work, chances are mami-misinterpret. Yung mga posting, ayun, kahit naman anong klaseng post, diba? We always have to think about it first before we release it. Kasi kapag nilabas mo na yan, hindi natin alam kung sino makakapanood, hindi natin alam kung ano magiging reaction ng tao. So, always think about your actions before doing them. Kasi hindi natin alam kailan tayo masasabihang mayabang, kailan tayo masasabihang nagmamalaki, kailan tayo masasabihang palalo tayo. At
depende pa rin sa taong nakakakilala sa atin, depende sa taong nakakakita ng ginagawa natin. Baka mamaya niyan, maganda intention natin, pero para sa kanila iba na pala. So that's how I want to share, and I hope people will be learning from the discussion. Thank you. And then shout out doon sa mga bagong dating lang. Queen, lesson learned. Me, definitely everybody know na mayabang talaga ako. It's not because meron akong pinagyayabang. It's because I did my best. Kung anong narating ko, kung anong meron ako, hindi because pinamana sa akin ng magulang ko o binigay sa akin ng ibang tao. Yung binigay sa akin, pinagyamanin ko, pinalaki ko, pinalago ko. And then I work hard. Kaya I'm happy na saying, oo, yung yabang ko, I deserve to be mayabang in my ways. Pero not to harm other people, not to insult other people, is to see na kung anong meron ka, pagyamanin mo, nang makatulong ka sa kapwa mo ng maayos. Just be aware sa mga nakapaligid sa iyo. Meron kang time na dapat sabihan yung tao or gawin yung dapat gawin. Be mindful sa lahat ng gagawin mo, especially sa panahon ngayon. Kasi marami na ang short-minded people dito na puro taba ang laman. Hindi naman nila pinagpaguran. So just... ano? Hindi, Tunay na tayo ha. Tunay na tayo ha. Kaya nga kung may makakarinig nun, nung sinabi mo, they will say mayabang ka. Oh yes, Diba? I am. Diba? I'm proud. Diba? But yun nga yung lesson learned ko din eh. Pero bago yun sa akin, May, lesson learned. Kung magyayabang kayo, o kung ako na lang, sige. Kung ako magyayabang, kailangan mapangatawanan ko yung yabang ko. Hindi pwedeng magyabang ka na yabang lang talaga. Kailangan meron kang resibo din ng kung ano yung pinagyayabang mo. So, kung mayabang kayo, maging responsable kayo sa bibitawan yung salita. At saka dapat kayo yung panindigan. Yun lang. Ganda nun. Be responsible mayabang. Ayan. So, lesson learned. Lesson learned ko sa topic of the day natin, mayabang. And yun nga yung sasabihin ko na not to be sound like righteous. Ginagawa ko tong live ko. Nandito tayo ngayon nagdi-discussion. Hindi para sabihin sa inyo na huwag kayong maging mayabang or huwag kayong maging palalo. Okay? Kasi ang gusto ko, practicein natin. Pero alam ko, naniniwala kayo na nobody's perfect. So kahit anong practice ang gawin nyo, hindi nyo mape-perfect yan. But, ito ang but ko, magiging better tayo. Kasi practice will make us better. Maraming salamat po. And then gusto ko lang idagdag na kung halimbawang yung pagtulong pinopost nila kasi na-achieve nila. And then yung yabang pinopost nila kasi na-achieve nila. Ang masasabi ko lang, maging masaya na lang tayo kung ano yung achievement ng ibang tao. Diba? Alam ko, sa tulad nating mga taklesa rin ako. Ano ba sa taklesa? Sa lalaki yung taklesa. Sarilinin na lang natin. Alam mo yun, may mga GC naman tayo. Pero yung sasabihin pa natin kung hindi naman natin talagang kakilala. Sabi nga at napag-usapan nga natin, sinulat ko yun, tamang lugar. Yung tamang tao, may mga tamang tao at may mga tamang lugar na pwede mong pagsabihan nito. At bago ko tapusin ang live, ito yung iiwan ko sa inyo na these people or some of these people na akala natin nagyayabang, they're posting not to impress. They're posting to inspire other people. And yun na lang siguro yung iiwanan ko na wag nating sabihan ng mayabang kung hindi naman talaga natin kakilala yung isang tao at wala naman sa tamang lugar. Yun lamang po. I'm not sure, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo ko, but that's the lesson learned from me today.